Jan and Sir Kat is over there. Brother, okay. Let's have a open song. Amen. Good morning po. 5-8. Let's all sing. Brethren, we have met to worship. Let's sing the 2 verses. Ready? First verse. Okay, before that, we're having opening prayer for that. Let's stand again. And then, morning prayer for the Father. Tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y manalangin ang malaming Diyos na dakila at banal na kapangyarihan po sa lahat. Tayo po Panginoon ang muling nagbigay sa amin ng panibagong araw nito upang kayo po Panginoon ay aming pong sambahin sa Espiritu katotohanan. Maraming pong salamat po muli Panginoon. Kami po Panginoon ay inyong muling dinala sa inyong bahay-sambahan sa kabila ng mga pagsubok at struggle Panginoon na dumarating sa iyong mga buhay. Kayo po Panginoon ang patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa Panginoon. Ama, sa aking po mga kapatiran Panginoon na may mga karamdaman, nalalayan po sila Panginoon na kayo po Panginoon ang umigo Panginoon sa kanilang mga lupang katawan upang sila po inyong pagilingin. Kahabagan niyo po sila at kayo po Panginoon ang patuloy na magbigay sa kanila ng kagalingan Panginoon. At Ama, maging sa bawat isa sa amin na narito Panginoon, hindi po Panginoon kami na pagkumbabang puso Panginoon, patawad po Panginoon sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, kami po yung linisin at naway maging karapat-dapat po Panginoon kami upang kayo aming sambahin, pupurihan at may taas Panginoon sa iyo. Ama, kami ay lumalapit at dinadalangin po namin ang bawat isa, lalo na higit ang mga mensahero Panginoon na itong gagamitin ngayong araw na ito. Kayo po Panginoon, bigay sa kanila ng karunungan, tagunin po sila Panginoon sa inyong kapangyarihan at naway ang inyong lamang salita Panginoon at ang inyong mga aral Panginoon ang maiyan sa kanyang mga labi Panginoon. Maging sa akin po Pastor sa kanilang pong pag-stay sa Pilipinas, sa po ng kanyang buong pamilya, kayo po Panginoon patuloy mag-ingat sa kanila sa pag-travel po Panginoon nila sa bawat preaching engagement Panginoon, weekly or every Sunday Panginoon, na sila po Panginoon ay inyo pong tinawag Panginoon upang magsalita sa bawat gawain mo doon Panginoon sa Pilipinas. Kayo po Panginoon patuloy mag-ingat sa kanila at bigay karunungan Panginoon at naway ang kanilang pangunahing layunin din Panginoon ay mangyari Panginoon at magkaroon ng katagumpayan Panginoon. Nanadalayan po namin ang bawat isa sa amin ngayong araw na ito at ang buong programa ngayong linggong ito kayo po Panginoon ang manguna at huwag niyo pong hayaan na gumawa ang kaaway sa amin sa gitna ng aming pong servisyo nito. Kayo po Panginoon aming tinataas na nakila
Salamatan ka po namin po ang aming sama. Dalangin ko po rin pasasalamat sa dakilang pangalan ng itong nalak na si Kristo Jesus Tagapagligtas. Amen. Happy mga kapunan. So a blessed day to everybody, no? Now is a worship day. And again, we come to this place together as a corporate body, as a family of God, to hear the word of God and also to encourage one another. Are you blessed today? Amen. Amen. And now we're really blessed because another preacher from Home Bible study, no, na mag-preach sa atin, and from Ras Al Khaimah, no? So, hindi na natin tagalit. Brother Gerson, please come for the preaching of the word. Salamat po, Deacon. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay lubos na nagpapasalamat muna sa ating Panginoon sa pagkakataon ito na ako po ay binigyan pagkakataon upang makapagbigay po ng encouragement o hamon sa bawat isa. Hamon po ng kanyang mga salita. So, para po sa pabibigay galang ng salita nito, sinangayahan po ang lahat na tumayo. At ating pong basahin Matthew chapter 5 verse 13 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Hindi na po ba? Verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt has lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Neither do we light a candle and put it under a bushel, but for a candlestick, and it giveth a light unto all that are in the house. To let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po ay sanaling manalangin, mga kapatid. Mahabaging Diyos, ang manalangin na sa langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat ng Diyos sa sanaling ito. At kami ay dinala sa lugar ito at pinagtigon-tigon na iyong pong pag-ibig at biyaya. Kung kaya kami dakiling Diyos ay patuloy na naman natin sa inyo. At dalangin ko po, O Diyos, na hindi po napakagagawin. Dalangin ko po, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu na siya patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan at hamunin po kami Panginoon ng mga salita. Upang ito ay magkamit po namin sa aming pang-araw-araw na panlakan. Dito na nagpalataya mo sa inyo. Itago niyo po ako ng Diyos sa inyong likuran at hindi ko Panginoon ang aking kahinaan, kundi ay kalwalang-hilan at siyempre sa inyo. Salamat po at lahat ng mga bagay po ito at ang panginoon sa Panginoon Jesus. Amen. Bilang pa kayo po. Ang title po ng ating pag-uusapan o pag-aaralan sa araw ito ay, andyan po, our call to be salt and light. O, ang panawagan sa ating bilang asin at ilaw. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na hindi lang po isa o dalawa, tatlong beses natin na rinig ang mensahe nito. Subalit ako rin po ay naniniwala, mga kapatid, na katulad nga po nagsabi ng ating mahal na pastor, bago po siya umalis ng mga nakalang 2 linggo. Sabi niya, kung si Jesus Christ mismo ay umuulit siya ng mga mensahe, hindi dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay wala ng ibang ituturo. Inuulit niya yung kanyang mensahe sa kanyang mga disciples dahil ang kanyang mga disciples ay madalas nakakalimot. At wala rin pong pinagkaiba sa atin. Paano natin ngayon bilang mananampalataya? Diba? Bagamat ang mga mensahe na ating naririnig, madalas din po tayo nakalimot. Tama ba? Diba? So niniwala po ako ang mensahe nito ay isang paalala sa atin. Bagamat napag-aaralan natin doon, kumbaga, ibinabalik ito sa atin upang maging aral muli sa atin at paalala sa atin. Mga kapatid, bago po sa simula nitong ating topic, nais ko lang magtanong, sino po yung nakakalam sa atin kung ano po yung layunin natin
dito sa mundo. Habang tayo narito sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, ano ba yung tungkulin natin o layunin natin? Pwede kong tanong. Yan si Brother Billy. Ano ba yung layunin natin, Brother Billy? We are called because diba sinabi ko na sa Matthew 5:20, sabi ko, go ye into all the world and teach my gospel to every creature. Yung purpose natin. Amen. As Kuya Haris nakatingin sa akin eh. Dedication. Pares lang din. No? So yun, lahat ng yan mga kapatid, tama. Wala akong masama. Right? Sabi nga dito, ano ba ang maaari natin gawin sa malawak at komplikadong mundo na ito na talagang sa tingin natin ay pasama ng pasama? Bawal na tayo masyadong lumayo. Doon lang sa lugar natin sa Pilipinas, diba? Sa Senado, diba? Sa senador, nag-aaway, diba? Ano sila eh, mga aagawan sa pwesto. Para ano? Para lang makakakulimbat ng pera ng bayan. Wala silang ibang inisip, kundi yung sarili nila. Kaya ang ating mundo, kung titignan natin ngayon, ay talagang pasama na ng pasama. Nilalako na ng kahiliman, mga kapatid. Ngayon, bilang isang mananampalataya, tinawag tayo ng Diyos sa isang bagay na hindi pa sa ating inaakala. Tinawag tayo ng Diyos upang maging impluensya at maging binibigyan niya tayo ng mahalagang tungkulin at responsibilidad bilang kanyang mga tagasunod. Doon po sa binasa natin kanina, hayaan niyo po ako mga kapatid na basahin ko ulit ito sa Tagalog. Sabi dito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat ulit? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itaon at tapagtapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may katago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking taalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanggawan ang lahat ng nasa bahay. Number 16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang mga katagang ito, mga salitang ito na lumabas mismo sa bibig ng ating Panginoon Kristo ay part din po siya o kasama din po siya doon sa Sermon on the Mount. At makikita po natin dyan sa verse 1 o verse 2 hanggang verse 11 ng Matthew chapter 5, yung itinuro ng Diyos yung Beatitude. Dito, sinimula ng Panginoon ang pagtuturo ng Beatitude. At dito, itinuturo kung ano ang tunay na karakter ng isang tunay na lingkod ng Diyos. At ipinapakita rin dito mga kapatid ang principle o yung prinsipyo ng kaharian ng Diyos na kabaliktaran namang itinuturo ng ating mundo. Mga kapatid, kaya sabihin ni Jesus na kayo ang asin ng sangkatauhan, sanglibutan, at kayo ang ilaw ng sanlibutan, ito ay hindi lamang parang isang tula na binabanggit ng Panginoon na walang dahilan. Kundi, ito ay isang panawagan, mga kapatid. Isang panawagan para tayo ay kumilos. At ito ay masasabi natin na isang banal na utos para sa bawat mananampalataya. Panawagan, mga kapatid. Iniligtas po tayo ng Panginoon. Dahil mayroon po tayong purpose, mayroon tayong dapat gawin. Hindi po tayo tinawag ng Diyos upang maupo lang at makinig. Kaya nga po, ako pinag-aaralan dito, naririto ko po si Pastor eh. Kasi lagi niya akong, sinasabihan, mag-start ka na magturo. Sabi, Pastor, nahiya ka. Hindi ako matalino, Pastor. Wala akong alam. Diba? So, dito mga kapatid, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos
upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Meron pa tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Number 1, diba? Sa verse 13 po, dahil makikita natin yung the nature of salt. Number 2, sa verse 14 and 15, the power of light. At number 16, the purpose of our influence of glorifying God. Punta po tayo sa, sa point number 1, mga kapatid, the nature of salt. Diba? You are the salt of the earth. Yeah. Unang katangian po o nature ng asin ay preserving. Yeah. Or to preserve. Mga kapatid. Noong unang panahon, alam naman natin na wala pa pong mga refrigerator na ginagamit. Kaya ang pangunahing ginagamit ko noon para i-preserve ang mga pagkain ay asin. Diba? Ako po ay pinanganak 1980. Sino po yung mga 80s dito? Pwede mo pakitaas yung mga kamay. 80s yan. Wala? Ako lang? 80s? Welcome to the club. Sila kayo na-practice na. Mga sakit ko. Hindi po. 1980s. Sa amin pong ngayon, sa amin pong lugar, sa aming pong probinsya, napapalibutan po kami ng tubig. Dagat, at palisdaan. So ang karaniwan po doon na pinagkakitaan ng mga tao ay isda. So, naalala ko naman po mga kapatid, no? Pag umuwi yung aking nanay, ay aking tatay, at yung nanay ko, kasama sila, ng isda. Meron silang ng mga isda. Karaniwan niya, bagus, tilapia. So, ginagawa namin yan, pag uwi nila, pinahati namin. Diba? Katulad po yung mga dinadala namin dito na bangus na namin sa gitna. At pagkatapos nun, nilalagyan namin ng asin. Tsaka namin binibilan sa araw. Ginagawang dati. Para ma-preserve. Sapagkat wala po kaming freezer o refrigerator nun. Tapos nung panahon na yun, wala kaming kuryente. Ang ilaw namin nun lampara. Kaya kandila. So, napapansin ko nun mga kapatid, no, kapag ilang araw na yung isda, yung mga isda na nalagyan namin ng asin, nagiging maganda siya. Hindi siya nasisira, hindi siya nabubuo. Pero yung mga isda na pag nabusan kami ng asin, no, may mga isda kami hindi nalalagyan. Yung mga isda na hindi namin nalalagyan, nagkakaroon siya ngayon ng uod. Nasisira. Hindi siya katulad nung mga isda na nalagyan namin ng asin. Na tumatagal ng ilang araw, ng ilang linggo, salamat sila, tumagal ng ilang buwan. Isang buwan, may ulam kami. Ganun. So, ganun tayo tinawag, mga kapatid. Tinawag tayo ng Diyos upang i-preserve natin ang mundo na binabalot na po ng kadiliman o ng kasalanan. Yun po yung gamit natin. At hindi lamang po yun. Sabi po doon sa Leviticus chapter 2 verse 13, ito rin po ay ginagamit ng mga religious during religious sacrifices at ginagamit nila ang asin para maging purifying at preserving doon sa kanilang inaalay. Pili ko ba natin? Diba? Leviticus chapter 2 verse 13. Sabi doon, sabi dyan, and every relation of thy meat offering shall thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. Mga kapatid, nagtawagin tayo ni Jesus bilang asin ng sangkatauhan. Siya po ay nagtatalaga sa atin ng isang napakahalagang tulong para sa ating lipunan. Sapagkat nais ng Diyos na ating preserve ang mundo, if natin preserve ang sangkatauhan sa kasalanan, upang sila ay ating ma-impluensyahan, magandang impluensyahan at madala natin sila sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalms chapter 14 verse 3, sabi nga, they are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that do it good. No, not one.
Mga kapatid, kung hindi po tayo kikilos, at kung hindi po natin gagawin, yung tungkulin natin, ibinigay na, itinalaga sa atin ng Diyos. Hindi po natin matutulungan yung mga tao na nangangailangan ng Kristo sa buhay. Huwag po natin sarilihin, mga kapatid, yung biyaya at habag ng Diyos na minsan na natin nasutunan. Kaya, sabi ko nga, bilang isang Christian, hindi lang tayo po para nangunguya ko yan. Gumawa tayo, mga kapatid, at tumulong. Sabi nga, tayo po ay tinawag upang maging magandang impluensya sa ibang tao. So, yun po yung unang katangian ng salt, preserving. Pangalawa, flavoring. Flavoring. Sabi po doon sa Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you will know how you ought to answer every man. Ang asin ay nagbibigay po ng buhay sa bawat pagkain na ating niluluto. Tama po ba? Asan na ba si Brother Gerald? Si Brother Gerald. Isipin nyo na lang, mga kapatid, no? Pagdating po ng joint base natin sa Mansura, pag niluluto si Brother Gerald na napakasarap yung paborito natin sinigang. Alam mo ba? Pag si Brother Gerald nagluto ng pagkain para sa atin, kahit gaano karami yung sangkap nilalagay niya, ng karne, ng gulay, at kung ano-ano pa pinaghalo ng mga kapatid. Maliban huwag nilagay ng asin. Ano kaya ang magiging lasa ng pagkain na niluto ni Brother Gerald? Hindi ba't walang buhay? Walang lasa? Subalit, kung lalagyan natin yun ng asin, diba? Titimplahan natin ayon doon sa ating sariling panlasa. Pagkat ano ba naman, iba-iba tayo ng panlasa, diba? Yung mataas yung panlasa, ibang ano. Diba? Subalit ang nais ko lang sabihin, kung lalagyan natin ng asin yung niluluto natin, ayon doon sa ating timpla, sarili natin timpla, hindi ba't magkakaroon ng buhay yung pagkain na ginawa natin? Diba? Ganun po, inihalik tulad tayong mga mananampalataya. Sapagkat ang asin ay hindi po dapat nananatili, kundi ito ay nagpapasarap at nagpapalabas ito ang pinakamahusay sa bawat sangkap na inilalagay natin sa niluluto natin. Ganun po tayo. Hindi dapat tayo nangingibabaw. Ito yung ating tungkulin bilang tagasunod ni Kristo. Hindi tayo tinawag para mangibabaw doon sa ating mga kapatiran. Hindi tayo tinawag para magsapawan. Diba? Hindi, mas magaling ka eh. Mas magaling ako sa iyo. Hindi tayo tinawag para gano'n. Diba? Kaya ang flavoring. Diba? Nagpapasarap siya. Sama-sama. Hindi pwedeng ikaw yung nangingibabaw. Ang ating presensya ay dapat gumawa ng mabuti o pinakamahusay sa ating community o sa ating komunidad. Lalo higit sa ating pong mga pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kapitbahay. Diba minsan, sinasabi natin na Kristyano tayo, minsan lumalabas pa rin yung pagiging, diba? Lalo pag mainit yung ulo natin. Ako rin minsan, nakikita nyo, minsan, nagagalit sa akin yung misis ko yung pamilya ko. Nawawala minsan yung pagiging. So hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-ibabaw. Dapat makita sa atin yung buhay at halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Tayo ay tinawag upang magpanatili kung ano ang mabuti at tayo ay magdagdag ng lasa sa buhay ng ibang tao. Kapatid, hindi po tayo tinawag upang maging katikisuran ng ating mga kapatid. At lalo hindi po tayo tinawag para sirain ang ating testimony ng ating Panginoon. Alalahanin natin, mga kapatid, na ang pangalan ng Diyos ay bitbit natin nakatapos sa atin sapagkat tayo ay Kanya.
tagasunod. So ingatan natin ang ating buhay, ang ating sistema din mga kapatid. Dapat bilang Kristiyano ay mag-reflect o makita sa ating buhay ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat paano po tayo magiging magandang halimbawa sa ating kapwa kung ang mundo mismo ang nag-i-influensya sa atin o ang nakikita sa atin ay yung gawa ng kamunduhan. Mga kapatid, sabi doon sa verse 13, diba? You are the salt of the earth. Diba? Doon sa sumunod na part na yun, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos ay nagbigay dito sa atin ng pamalan. Diba? Tayo ay binigyan ni Jesus ng napakahalagang tungkulin bilang asin ng isang katauhan. Subalit, nagbigay din po siya ng babala kung ang asin ay mawalan na nag-alat, wala na rin po ito makinabang. Kasi anong ginagawa? Sabi, itinatapon at inaapak-apakan na lamang ng tao. Tanong ko mga kapatid, nawawala po ba ang alat na asin? Sino mo gusto mo magkatay? Nawawala po ba ang alat na asin? Kakakaliwa, nawawala po yung alat na asin? Oo daw, saka dito hindi. Laban na lang. Hindi ba? Nawawala yun. Sorry mga kapatid, no? Pero sa akin po kasing palagay, sa akin pong pananaw, sa akin lang po itong pananaw mga kapatid, pwede niyo pa ako correct mga kapatid. Na ang asin hindi po nawawalan ng alat. Sapagkat yung pong asin, yung tinatawag na sodium chloride, stable po yung compound. Lalo na yung ginagamit natin na asin ngayon, may mga chemical. So hindi na po na wawala yung alat. Kaya mga kapatid, sino ba yung mga tinutukoy dyan kung nawawala ng alat? Nung nakaraang araw nga po, nung nasa dagat kami, kasama ko si Jules, Brother Harris, Brother Tulog. Nag-usap na kami. Sabi ko nga, Brad, habang nilalaro na ang paa namin mga buhangin, Brad, ano ba yung pag sinubukan ba natin lagyan ng asin yung isang baso, tsaka lagyan natin, halo natin ng buhangin ba? At ihalin natin. Pag tinikman ba natin, ano magiging lasa? Yung lasa buhangin. Pero, lalasahan pa rin yung alam. Or lagyan natin ng kalahating tubig, ng kalahating baso yung asin, chops na din natin, kunin natin ng tubig at haluin natin. Di ba? Madidisolve yung asin. Hindi mo siya makikita. Pero once na tinikman mo yung alat, yung tubig, yung alat, andun na rin siya. Diba? So naniniwala ako mga kapatid na ang totoong Kristiyano, hindi po siya nawawala ng asin. Sabi po sa John chapter 17 verses, they are not of the world, even as I am not of the world. So yun yun mga kapatid. Diba? Kung ang totoong Kristiyano ay inihiwalay ang kanyang buhay sa sistema ng mundo, ang ating pong impluensya ay patuloy na makakaakit sa mga tao walang pananampalataya sa Diyos. Subalit kung ang ating buhay ay tutugon doon sa tawag ng mundo, 100% po, mawawala po yung asin sa ating ibigay ng Panginoon. Kaya huwag po tayo mabuhay ayon sa sistema ng mundo. At ito po yung warning sa atin sa chapter 5, verse 31. Sabi nga, believers must remain connected to Christ. Pinalalahanan po tayo sa John chapter 15, verse 4 to 6. Na dapat tayo mga Kristiyano ay patuloy na nakakonekta sa Diyos sapagkat siya lamang ang sigurado magbibigay sa atin, magsusupply sa atin na ang alat natin ay hindi mawawala. Sabi ko doon sa John chapter 15 verse 4. Pwede po bang?
abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. More without me, he can do nothing. Yun yun mga kapatid, wala tayong magagawa sa ating sariling kakayanan kung hindi tayo nakakulit sa Panginoon. At sabi din po doon sa John 15:2, ibaba na natin ang verse 2. Sabi niya doon, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much fruit. Mga kapatid, dito natin makikita na ang tinutukoy doon sa Acts chapter 5 verse 19 na sila nawawala ng kanyang alam. Iyon po yung mga taong walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Yun po yung mga tao na tumanggap ng religion, ngunit walang tunay na relasyon sa Diyos. Kaya tayo pinag-iingat ng ating Panginoon. Diba? Sapagkat itong binasa namin yung nakaraan, diba itong giant, diba? Ito yung tinuro ni Brother Billion yung nakaraan. At naniwala ako na na-explain niya ito ng maayos sa akin. Isa rin po itong babala sa akin, magkasama yan, John, at itong Nacho. Kaya tayo binigyan ng Panginoon ng babala sapagkat may mga Kristiyano na ang akala natin, ligtas na tayo. Pero kung titignan natin talaga yung buhay nila, ay malayo doon sa kanilang pinapakita. Maganda rin po yung example ni Brother Benjamin na nakaraan si Judas. Si Judas ay nakasama po ng Panginoon. At hindi lang po yun, hindi lang nakasama, hindi nakapag-alawin po siya, nakapag-pagaling ng mga masakit. Nagagamit siya pangalan ng Panginoon. Nakapagpalabas ng mga bad spirit. Pero sa bandang uli, ano nangyari sa kanya? Diba? Wala din po siya. Hindi siya nagligtas. So ito po yun. Yung mga tao nawawala na kasi. At ayaw ng Diyos na mangyari yun sa atin. At gusto lang din pong magbigay ng konting patotoo sa inyo kung paano pa ako nabot ng Diyos na ganang biyaya. Taong 1997 po, sa edad na 17 years old, naging kasama rin po ako sa isang gawain ng katulad nito sa para sa pangalan, para sa pananampalataya. Na-invite po ako ng aking pinsan sa isang church. Sa madaling salita, ako po ay tanggap, nabaptize, at naging kasama rin po sa halos buong lahat ng activity ng church. Sa choir, sa stage show, at kung saan pa. Masasabi ko na naging faithful. Hindi ako naging faithful. Nasasabi ko na naging active ako sa lahat ng gawain. Naging active po ako. And then 2007, nung ako ay nag-abroad, papuntang Saudi. Yan, Saudi. 3 taon po ako noon. Noong mga panahon yun po ay wala po. Sobrang higpit pa po sabi nun. So, ibig sabihin nun, hindi po ako nakapag-church. So, patay na patay na aking spiritual. Hanggang 2010, nung ako po ay kinuha na natin yung bahay dito sa UAE. And then 2012, yes, 2012 yung kami po ay mapunta sa church na doon sa Mansura. Alam niyo mga kapatid, nung nakilala ko si Pastor Anthony, ibang-iba siya sa mga ibang pastor na kilala. Sa ilang buwan na ako po ay umaatin doon sa church na, diba? Halos every Friday pa po yung service na nila, tinatamaan ako. Ano yung tinatamaan ka ng preaching ni Pastor? Sakit eh. Halos lahat. Ano yun, every Friday. Tapos nabibigay si Pastor Anthony na
teachers, ako sasabi na ligtas ako. Pero mga kapatid, kung babalikan ko yung buhay ko na, kung titignan ko yung buhay ko, walang pagbabago. Alam ko sa sarili ko mga kapatid na sinasabi ko sa akin, na ako ay Kristiyano. Pero, hindi mapigilan ang puso ko mga kapatid. Yan yung sumunod na linggo nun. Ganun na naman yung nangyari mga kapatid. Talaga, tusok. At sa pagkakataon yun mga kapatid, hindi ko iniisip ano yun, sasabihin ko tao. Hindi lang kung palang araw eh. Pag ako'y namatay, hindi ako nanalangin. Kaya, hindi ko inisip kung ano yung sasabihin ng tao at sabihin nilang, Aba, nag-profess ko noon, bakit ano? Kailan bigay ng sorry mga kapatid, sabihin ko sila. Kaya ako nung maling nagbigay ng invitation sa pastor noon, hindi na po ako nagdalang isip. Kaya nagtasakit na ba at nag-forward po ako. And then, madaling salita, nidulungan ko kay pastor pang kaliwanag, maintindihan. Nandun ko masasabi na yung ko talaga naiintindihan o naunawaan yung tunay na kaligtasan. At salamat na lang dahil sa pagkakataon yun, hindi hinayaan ng Diyos na kunin niya ako na walang pagkakilala sa Kanya. At naniniwala rin ako na ginamit niya si Pastor bilang asin at ilaw para makita ko ang liwanag at kaluwalhatian ng Diyos at sumunod sa Kanya. At yan po yung magdadala sa atin sa pangalawa natin points. Second points po natin. The power of light. Sabi dyan, you are the light of the world. Kung mapapansin natin mga kapatid na sa paglipat mula sa asin patungo sa liwanag, mas pinapalawak po ng ating Panginoon Hesus yung ating pangunawa upang makita natin kung ano talaga yung tungkulin natin bilang isang kagusto ng Kristo. Ang liwanag po ay may kapangyarihan. Kapangyarihan na magpabago ng buhay at nagbibigay ng kaligtasan. At ito ay nag-aalis ng kadiliman at naghahayag ng katotohanan at gumagabay sa daan upang makita natin kung saan tayo dapat. Nasubukan nyo na bang natulog at magising sa gabi o sa madaling araw na pag mulat ng iyong mga mata, biglang walang ilaw na nakadilim? Di ba ang gagawin mo ng mga napaka? Kakapin mo yan. Kunin mo kung nasa yung flashlight mo, yung emergency light mo, yung kandila. Pero sigurado ako, una mong hawakan yung cellphone mo. Di ba? Yung lagi mong katabi, mas katabi mo yan kaysa sa mo. So, ibig sabihin, gano'n lang ako. Ayaw ko mag-isabit. Ibig sabihin mga kapatid, kahit yung cellphone, laging ilaw lang ang cellphone natin at yung gagamitin natin. Gaano man kaliit yung liwanag na naibibigay nito sa atin. Ito pa rin ay magsisilbing gabay sa atin at magbibigay sa atin ng mahalagang, nagiging mahalaga sa ating ilaw na yun sapagkat makikita natin yung daan kung saan tayo pupunta at makikita natin, mahahanap natin yung mga bagay-bagay na gusto natin hanapin at gawin. At nagbibigay ito ng ginhawa sa atin para lahat ng mga yan ay magawa natin. Nakakapatid.
Ganon din po mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin bilang isang ilaw. Ang nais ng Diyos, tayo ay magliwanag. Gamitin ng Diyos ang ating buhay bilang isang liwanag upang magbigay liwanag sa mundo na sa ating panahon ay punong-puno na ng kalimitan at kasalanan. Sapagkat, paano po natin sila makakapit? Kung yung ilaw natin mga kapatid ay tatakpan natin. Sabi nga dyan, di ba? Walang ilaw na walang tao na magsisindi ng ilaw tapos tatakpan lang. Kundi ilalagay doon sa talagang lagayan upang matanglawan ang buong bahay. Diba? Kung natakong na dun sa bahay. Mga kapatid, tinawag tayong ilaw upang ang ating buhay ay dapat magdala sa landas ng katotohanan at magbigay ng pag-asa at kaligtasan. Mga kapatid, ang pagiging ilaw ay nangangahulugan ng pamumuhay na may transparency at pagiging tunay, mamuhay tayo ng malalaman. Sapagkat, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, tayo namumuhay na may kabanalan, nangangahulugan lamang ito mga kapatid, tayo ay babahagi ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Kaya nga po inihalin tulad ni Jesus sa isang lungsod na nasa taas ng burol, di ba? Upang magliwanag at matanglawan ang buong paligid. Kaya ang binigyang diin ni Jesus Christ ng ating Diyos Kristo na ang ilaw ay mayroon, na ang ilaw na mayroon tayo ay hindi nakalaan na itago. Ang ilaw na mayroon tayo ay dapat magliwanag. Kaya po siya nasa taas para makita ng mga tao na sa baba. Tama ba din? Sabi po doon sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Mga kapatid, ito po yung kapangyarihan ng liwanag. Nagbabago ng buhay ng mga tao nagtitiwala kay Kristo. At sa John chapter 12 verse 46, sabi niya, I have come a light into the world that whosoever believeth on me should not abide in darkness. Mga kapatid, minsan na tayo inalis ng Diyos mula sa kadiliman at tayo dinala sa kaliwanagan. Gamitin natin yung buhay natin upang magliwanag para sa ibang tao. Huwag natin sarili ng biyaya. Huwag natin sarili ng biyaya at habang ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Naalala ko po yung isang awit na isang dakot na ganyan. Sino ba nakakalit ng awit na yan? Pwede niyo po yung research sa YouTube at mapakinggan. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yan. Ang awit pong iyon, ang sumulat po nun at umawit ay mga tao nasa Kristo. Nasa bilibid ni Kristo sa Pilipinas. Sabi po dun sa awit, ako isang dakot ng kanyang himala. Mga makasalanan, pinuspos niya ng awa. Hindi upang aming sarilinin ang biyaya, kundi upang aming ihayag sa manila. Mga kapatid, kung yung mga taong yun, na talagang patapon yung buhay, diba? Na gumamit ang Diyos ng isang mananampalataya kung sila ay nabuting at nabago ang kanilang buhay at sila ay nagkakaroon ng desire para yung biyaya na kanilang natanggap ay bahagi po sa kanila. Ganun po sa atin. Huwag po natin itago. Kapatid, punta mo tayo sa third na pangatlong points natin. Okay. The purpose of our influence. Ano po ba yung talagang purpose natin? Bilang isang ilaw at asin na
works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid, dito inihayaan ni Jesus ang pinakalayunin ng ating tungkulin bilang isang asin at ilaw. Hindi po ito tungkol sa atin. Kundi ito ay tungkol sa atin, Panginoon Kristo, para sa Kanyang kaluwal at hatian. Naalala ko nun, kung mga yung people kakakaroon. Meron kaming, halos taon-taon nagkakaroon po kami ng kantata. And then, ang pinakaihabangan po namin mga yung people, yung tinatawag na hands of praise. Pero po kami ginagamit doon ng ilaw, yung ultraviolet na tinatawag, yung black light na tinatawag. Fluorescent po siya, na itim. Pero pag binuksan mo, nag-aagaw, blue, purple, kaya kailangan na violet ray. Nag-aagaw. Pero, yun yung pinaka-aabangan namin mga kapatid sapagkat napakaganda sa mata pag pinapanood mo siya. Pag pinapatay lahat ng ilaw at yung ilaw lang na yun ang nakikita, nagliliwanag. Tapos gagamit ka ng glamos na puti. Yun lang yung makikita. So yun, nag-create po kami ng mga iba't ibang shape na pwedeng gawin sa kamay. Napakaganda ang kahinahal ng isa. Pero once na pinatay po yung ilaw, wala na po sa isa gloves yung kamay na ginagamit natin. Sapagkat ang nagbibigay ganda doon sa ginagawa natin ay yung ilaw. Sa parehong paraan. Parehong paraan. Ganun po tayo ginagamit ng Diyos. Ang lahat ng kabutihan na meron tayo, pinagaling sa Diyos. Sa Kanya lang. Kumbaga, ginagamit lang po tayo para maging daluyan ng pagpapala. Kung kaya, ituro natin mga kapatid sa ating kapwa, sa ating mga kapatid na sinasabi nila, ganito ka, ganito ka. Purihin ng Diyos at sabi natin, ang lahat ay natin Kristo. Dahil pagkat siya lamang sa Kanya lamang nagagaling ang lahat. So, salamat po mga kapatid. Nawa ay pinagbalat po tayo. Question daw po. Kung may tanong po kayo, huwag po kayo mag-alala. Handa po ako umupo para tawagin sa likas. May tanong po tayo. Kung wala po, sige po, tayo po ay sunod na let's pray. Tayo po ay kamayo. Tayo ay namin ang kapatid. Lord, salamat po Panginoon sa natapos Panginoon na aming pong pamahulay nila at pag-aaral ng Panginoon sa mga. Salamat po o Diyos. At alam po namin Panginoon na kayo ay nangusap sa amin o Diyos. Kung hayaan Panginoon na kami lumabas sa pintuang Panginoon na hindi na hapon na mga salita at inuman mo kami Panginoon na magamit natin sa araw-araw upang kami maging malakas sa aming pagbuhay ng sa amin. Maging sa aming pagpapatuloy ng mamaya Panginoon kayo pa siya patuloy mag-ingat sa mga isa at magbukas at patuloy Panginoon ng aming mga isip at ang mga puso. Salamat po at ang lahat ng mabangin ng Diyos ay aming